Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. At purihin muli natin ang ating Panginoon na siya ating Diyos at manilikha. Pasalamatan natin siya dahil tayo kanyang iningatan. Bagamat may pag-ulan, may parating na bagyo, ay hindi ito naging hadlang para sa atin upang magtipon-tipon upang papurihan siya at pasalamatan siya sa araw nito. Kaya dapat natin ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapulian at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan po natin ating mga Biblia sa Psalms 95, verses 1 to 7, o awit 75. At ito pong sinasabi. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hands are the depths of the earth, and the heights of the mountains are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Tayo mo. O muli, Panginoon, aming Diyos amang kasalanan. Aming siyang manilikha. Salamat sa araw nito na kami yung pinipon muli upang papurihan ka. Pasalamatan ka sa yung ginawa. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, na tanging ikaw lamang aming pupurihin at sasambahin. Wala nang iba pa. Alisin niyo, Panginoon, na dalangin namin na alisin niyo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa amin, sa aming pagsamba sa araw nito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw at ang aming mga puso't isipan, Panginoon, ay nakatuon lamang sa inyo sa pagkilig ng iyong salita, sa pagpuri sa inyo, Panginoon, at sa pag-awit ng mga papuri sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kasalanan, kami ay yung pinatawag, Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng aming gawa, kundi sa inyong ginawa, Panginoon. Ang ginawa ng Panginoong Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Para may kabayaran sa aming mga kasalanan. Sa kanyang katuwiran, Panginoon. Kami naligtas. Kaya kami, Panginoon, naririto. Pupuri at isasamba sa inyo. Dahil sa inyong kagandahan na loob sa amin. Ang tukdo ng biyaya, yung awa, yung nakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na sa araw nito, na ikaw lamang aking pupuri. Wala nang iba pa. Tapos aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inayahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunayan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 95, verse 1 to 5 says, O come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the depths of the earth. The heights of the mountains are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Sinasabi ng mga awit dito na ang Panginoon ay isang dakilang hari at bato ng ating kaligtasan. Ang pagkakakilala sa pagkahari ng Diyos ay ang pagkilala na nilikha tayo ng Diyos
at pinapanatili tayo ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang mundo mula sa kailaliman nito hanggang sa kalangitan, mula sa dagat hanggang sa lupa, at ang Diyos ay naghahari dito. Bilang hari ng mga hari, siya lang ang may kapangyarihang magligtas. Nakita natin ito sa Ebanghelyo nang ipadala niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Marapat lamang na ating papurihan siya sapagkat ang ating papuri ay pagpapahayag ng pananalig at pasasalamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, ating awitan ng may kagalakan, ang hari ng mga hari at ang Diyos na nagapagligtas. Let's sing all creatures of our God King.
sing Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne, His earth and praise. So let's all lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne, His earth and life. So excited. So let's all lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Muli wala ko natin ang Panginoon sa God. Ngayon naman po ay lalakad po tayo sa ating pananalangin. So, pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray.
sa amin. After a week filled with concerns, after a week of work, we are here once again, Panginoon, in your presence to find rest for our souls. And so we are thankful, O Lord, for your provision, your people. Salamat, Panginoon, that you continue to watch over us, provide for us. O Lord, we come to you with humble hearts. We confess our sins and seek the blessings that Christ, our Lord, has earned for us in his life and in his death. And because of what he has earned for us, O Lord, we boldly come to the throne of grace, seeking forgiveness and cleansing, for which, O Lord, we are thankful also. Because of what he has done, we can continue the life that you have bestowed upon us. And so grant, O Lord, that we would continue to walk in faith. That we would be faithful, O Lord, in the calling that you have given to us, your people. That we would remember, O Lord, your promise to us. That we would continue to remember your word and walk in them as well. O Lord, today as we bless you and lift up your name, we also come with concerns as we brace ourselves, Panginoon, sa pagdating ng bagyo. We ask for safety, not only for us, pero para rin for the rest of our families. At ganun din, Panginoon, sa aming mga respective communities kung saan kami nabibilang. We pray, O Lord, that you would grant us na maging maayos din ang mga preparations namin in case of emergencies. But all in all, O Lord, we pray that you would keep us safe, that you would watch over us, and that you would guide us during this time. We also pray, O Lord, for our sa aming mga kababayan, Panginoon, na nasa lanta ng Bagyong Tino sa Cebu. They have lost a lot, if not everything. And so, O Lord, we pray that you would continue, O Lord, to provide for them para sa mga needs nila. At the same time, O Lord, we pray that may you grant healing din sa mga may sakit doon sa Cebu. Doon sa mga first responders, O Lord, as they continue to watch over those, yung mga victims, we ask that may you help them, O Lord, sa pag-rebuild rin ng kanilang mga buhay. And at the same time, may you also help them during this process of grieving doon sa mga nawalan, namumulila. O Lord, we also pray for our brothers and sisters in nations, Panginoon, na pinapersecute ngayon. In China, in Nigeria, and in other parts of the world, O Lord, where your word is not honored, where your word is hated, where Christ is not accepted.
So we pray, O Lord, that the glory of your word would shine, O Lord, like a beacon of hope in these countries. For our brothers and sisters, we pray for safety as well, and provision as they face, O Lord, these difficulties and even death. O Lord, we also pray for our country, the Philippines, at sa aming mga leaders. We pray for wisdom. We pray against corruption and abuse of authority. And we pray, O Lord, that those who should be held responsible, Panginoon, would be held accountable sa mga recent happenings. At dahil din, Panginoon, sa corruption and their abuse of authority. In spite of this, dear Lord, we come to you. We place our hope in you and in you alone. Not in man and not in his strength. We understand, O Lord, that our leaders are your ministers. At the same time, O Lord, we know that you, above all thrones and above all powers and authorities and principalities, you rule over all. And it is because of your authority and rule that we can sleep soundly at night and that we can continue, O Lord, to live our lives each day in contentment. And so grant, O Lord, that we would continue, O Lord, in delighting in you, finding our satisfaction not in our abilities, not in our will, but in you alone. O Lord, we thank you that through the ministry that you have placed under our care, we can continue to preach and teach the gospel, can make disciples of all the nations, just as you have commissioned your apostles to do so, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all the things that you have commanded your people to do, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. Grant, O Lord, that we would be faithful in this as your people here at VBN. That we would remain steadfast, Panginoon, in spite of the difficulties in ministry. That we would hold on, O Lord, to your word, remain faithful to it. Seek it with all our hearts. As we live, O Lord, yung life that you have given us, this new life in Christ. Dear Lord, we also ask that as we remain faithful to you, we pray for strength. We pray, O Lord, that you would grant us, place in us the words that we ought to say, so that we would be able also to teach our families the good news. The news that we have received when we first came to know you. The news that brought us joy and hope and faith and love. Grant us, O Lord, to be able to point our families to you.
That just as we were pointed, O Lord, to you, just as we were given bread, so, O Lord, we pray that we would share this bread to them also. So that they would taste and see that our Lord is good. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We thank you that through this ministry, through the ministry of prayer, we can bear one another's burdens and remember our brothers and sisters in Christ. We pray, O Lord, for those of us who will be traveling today. We pray for Erlene and yung kanyang mga pinsan sa kanilang pagbalik dito. We ask, O Lord, for your traveling mercies to be upon them. We pray that you would also extend your healing hands upon her dahil meron siyang fever and sore throat also. We pray also, O Lord, for Brother Ronel na merong sore throat din ngayon and he feels yung onset ng cough and cold. We pray, O Lord, that may you also give him strength and grant him the rest that he needs so that he would be able also to prepare himself. And if needed, O Lord, may use yung if he has already been prescribed medicines, may this also may he also be able to respond to this also. Dear Lord, we also ask for that you would also be with Mami sa kanyang sa kanyang pag-manage ng kanyang condition. We pray, O Lord, that you would use your medicines that she's taking. May you take away yung pain sa kanyang tuhod so that she would be able to go about and continue sa kanyang mga day-to-day activities. We also pray for that you would, if it pleases you, may you grant healing din sa kanya so that she will get well. We also pray for Ate Wilinda na namamaga din yung paa dahil natapilok yesterday at ganun din kay Ate Rose na masakit yung paa at daliri sa kanyang mga kamay. We pray, O Lord, that may you also grant healing sa kanila. May use if they are taking any medicines during this time, may they respond to that. For the meantime, we pray that may you also use the rest needed. And we pray, O Lord, that they would, as you grant them healing, may they also give thanks to you. And at the same time, so that they can also look forward to the coming week sa resumption ng kanilang mga iba't ibang mga duties and responsibilities also. O Lord, we also ask that may you grant us to, as we disciple and point one another to you, we pray that you would open our eyes to the truth. Now as we approach your word, this is what we seek. And so we pray that you would also open the ears of our hearts so that we would hear your call. In doing so, dear Lord, we pray that we would respond. And as you speak to our hearts, to our minds, through your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Na magmumula sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 27.
Sama ko na ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Good morning po. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27 says, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I'm not part of the body because I'm not a hand, that does not make it any less part of the body. And if the ear says, I'm not part of the body because I'm not an eye, would that make it a less part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? But our bodies make many parts, and God has put each part just where He wants it. How strange a body would be if we only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can NDRRMC. Now, I don't need you. The head can say to the feet, I don't need you. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. And the parts we regard as less honorable are those who go into greatest care. So we carefully protect this part that should not be seen. While the more honorable parts do not require special care. So God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes for harmony among the members, so that all the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffers with it. And if one part is honored, all the parts are glad. All of you together are Christ's body, and each of you is part of it. Here are some of the parts God has appointed for the church. First are apostles, second are prophets, third are teachers, then those who do miracles, those who have the gift of healing, those who can help others, those who have the gift of leadership, those who speak in unknown languages. This is the word of the Lord. Praise be to God. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtutulong ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasuhoy at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasalit po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang kapagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Vencer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa 1 Corinthians 12, verse 12 to 27. Nawang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kinakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Good morning. Meron pang upuan dito sa harapan. Pwede naman tayo mag-adjust. Nandyan lahat tayo sa likod. Kung may iniiwasan tayo. Aircon po ba? Bawasan na natin. Okay. Yan yun naman kung buksan ko po ang Bible. This time naman po sa Tagalog. Babasahin ko po ang ating passage. Muli, para sa ating karagdagan kaalaman. So, 1 Corinthians chapter 12. Ganito po ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 12,
verses 12 to 27. Ganito po ang sinasabi, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tenga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari may hina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Na isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay The Christian and His Membership in the Local Church. We start a new series starting today and in the next 3 weeks, pag-aaralan po natin ang church membership. Although ang title ng series natin ay Your Community in Christ. Pero ang category ng ating pag-aaralan ay ang ating pagiging kabahagi sa katawan ni Kristo. So, sa umagang ito, titignan po natin ang Christian and then we will look into yung plano ng Diyos para sa Kanya in terms of His life and His relationship with God at saka with His fellow brothers and sisters in the faith. Given that, i-define muna natin, ano ba ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? What is a Christian? I mean, sa panahon natin ngayon, uso as in pwedeng hype or fad ang pagiging Kristiyano. May iba na ang tingin sa pagiging Kristiyano ay basta nag-church at gumagawa ng mabuti. Kristiyano na daw yun. May iba naman na ang tingin ay basta nabaptize na. Madalas naririnig ko ito. Ay opo, nabaptize siya noon nung bata pa siya. Christian naman din po siya. Kahit hindi makitaan ng tanda ng pagpapatuloy sa pananampalataya. We think na baptism is enough. At mayroon namang iba na ang tingin sa pagiging Kristiyano ay pagsali sa relihiyon. Ang tingin nga sa pagiging born again ay relihiyon. Hindi po Christian ang tawag doon. Ang tawag po doon ay convert. Ngunit sa Matthew 28:19, ang bilin po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, kung matatandaan natin, ay go therefore and make disciples of all the nations. Yun yung theme nga natin sa ating anniversary ng August. At paulit-ulit natin makikita yan throughout the history of our church at sa mga messages in the future din. Hindi mawawala po yun sapagkat bilin po yun ng Panginoon. Hindi po tayo pinahahayo para gumawa ng converts, kundi gumawa ng disciples.
disciples, Christ followers, mga tagasunod ni Kristo. So, balikan natin yung tanong. What is a Christian? Or who is a Christian? Magandang i-define natin to siguro in terms of yung relationships ng taong ito. Una-una, tingnan natin yung kanyang relationship sa Diyos. He is a person who is reconciled to God. Sa kanyang kasalanan, dati siyang tinuturing na kaaway. He is at enmity with God. He used to be. Ngunit ngayon ay pinakipagkasundo siya sa Diyos kay Kristo Jesus. Siya po ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. So, ganun yung relationship niya sa Diyos. Pangalawa, tingnan naman din natin siya sa kanyang relationship with his fellow men. He is also at the same time, because he is reconciled with God and because his sins have been forgiven, but he is also reconciled with God's people. He is a member of God's household. Dahil ang bawat isa sa atin ay na-reconcile sa Diyos, by nature of that relationship, ang turing natin sa bawat isa ay magkakapatid dahil iisa ang ating Ama sa langit. And so, tayo po ay pinakipagkasundo rin sa ating kapwa mananampalataya. Ang mga Kristiyano po ay bayan po ng mga pinatawad at pinaging matuwid. Tayo ay bayan, and at the same time, tayo rin po ay isang bahayan. And so, the Christians are members of Christ's body, the universal church. At nakikita ito sa paano natin nalalaman na sila ay mga Kristiyano. Paano natin alam at nalalaman na tayo ay member ng katawan ni Kristo, yung universal church. Sapagkat nakikita rin ito sa participation nila sa life ng local church. How? Ano yung evidence na may participation sila sa life ng local church? Sa pamamagitan ng pagtitipon, yung ganito. Sa pamamagitan ng bautismo. At sa pamamagitan din ng kanila participation sa Lord's Supper. Na siyang patotoo ng lokal na iglesia. Mahalagang pag-aralan po ito sapagkat ang Christian at ang kanyang community sapagkat Diyos ang nagtitipon sa kanyang bayan. And He continues to do so until He returns. Nakaangla po ito sa unang-una doon sa panalangin na tinuro ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at yung expectation natin sa kanyang pagbabalik. Ano sabi doon sa tinuro ni Jesus na panalangin? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Matthew 6:10. Hindi lang yon. Nag-iwan din ng utos ang Panginoon sa Sermon on the Mount. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa prayer, thy kingdom come. Tapos sabi ng Panginoong Jesus, seek ye first the kingdom of God. Christ is ruling over His kingdom and He is gathering His people from every tongue, tribe, and nation. These people are the citizens of the kingdom. Mga kapatid at kaibigan, it's one thing na isipin natin na tayo ay mga Kristiyano. Naisip natin sa ating sarili, ako ay isang Kristiyano. And it's quite another na malaman natin ang definition ng Scripture o ano ang pamantayan ng Scripture. Uulitin ko, it's one thing to see ourselves as Christians. Pero it's quite another para maunawaan kung ano ang pamantayan ng Scripture. The question is, do we meet that standard? What's clear is that hindi natin makikita ngayon sa Bible ang isang Christian
na nag-decide na magpatuloy na walang church sa kanyang buhay. Hindi natin makikita sa Bible yun. Na merong magsasabi na, ako po ay Kristiyano pero ayaw niya ng church sa kanyang buhay. Or, okay na ako kay Kristo pero ayaw ko sa kanyang church. Mamumuhay ako outside the fellowship of God's people. Walang ganun. It does not make sense. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan po natin ang kahalagahan po ng pagiging kabilang sa Iglesia ng Diyos at mabigyang linaw ang mga katanungan sa ating isipan ukol sa pagsasama natin bilang isang pamilya at katawan ni Kristo. Nawabigyan din tayo ng mga panibagong pagnanais na makakilala ang ating Panginoong Hesus bilang tapat na manunubos at tagapagtipon ng bayan ng Diyos para makatugon tayo sa maayos na pagsamba habang tayo nabubuhay po sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As our practice, kapag tayo ay nag-aaral ng Scripture, we ask the Bible a set of questions or at least one question. Sa umagang ito, ganito po ang ating magiging tanong. What are the truths that Scriptures tell us about the church and being a member of the local church? What are the truths that Scripture tell us about the church and being a member of the local church? So titingnan natin yung nature ng church. Kung ano ba ito? What is the church ba? Ito ba isang building? Sino ba itong mga ito? At saka yung being a member of that local church. Which leads us dito sa 1 Corinthians chapter 12. Dito sa New Testament. So buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 12 at starting verse 12. Dito natin makikita ang ating passage for this morning. Ang aklat po na ating binabasa ngayon, ang sumulat po ay si Apostol Pablo. Ang Corinth po ay isang lungsod. It is a cosmopolitan city sa Greece. Isipin natin na ito po ay parang combination po ng Ermita at saka Makati Commercial Business District. At ito ay pinakamalaking lungsod sa Greece noong panahon ni Apostol Pablo. Ang Corinth po ay isang isthmus or it is a stretch of land. Isipin natin na lungsod siya na ang magkabilang dulo ay daungan. Nakapalibot sa kanya ang mga tubig and therefore, puntahan po siya ng mga traders. Mayaman ang city na ito. At doon pumupunta ang mga traders, mga businessmen, ng panahon nila, mga gusto mag-aral at matuto. At nandun din ang mga nouveau riche, ang mga bagong mayayaman sa imperyo. Doon sila nagsasettle. In terms of ministry, naging maunlad po ang ministeryo ni Apostol Pablo doon. Gifted po yung church. May ilan sa kanila na mga aral at marurunong. May ilan na magaling magsalita at magaling din sa mga iba't ibang wika. Nakakapagsalita. Kaya kami dito natin mababasa yung issue on speaking in tongues. Hindi lamang mayaman ang church financially, mayaman din sila sa spiritual gifts. Ang kaso, 3 years pagkatapos mag-minister po ni Apostol Pablo sa Corinthian church, nagsimula po siya kasi mag-minister dyan sa Acts chapter 18, and 3 years after, may nag-report ngayon sa kanya na mga tauhan po ni Chloe, isa sa mga leaders dito, at nag-report sa kanya na may alitan daw at pagkakampi-kampihan sa loob ng church. Pakinggan lang po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1 verses 11 to 12. For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Most probably si Chloe po ay yung may-ari ng house church sa Corinth. At yung mga tauhan niya, pinadala niya kay Apostol Pablo para mag-report kung ano nangyayari. Now I mean this, verse 12, sabi ni Apostol Pablo, that each one of you is saying, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, si Cephas si Pedro, and I of Christ.
So, nagkaroon ng divisions, nagkaroon ng pagkakabahabahagi, nagkaroon ng mga grupo. Ako kay Apostol Pablo. Ako kay Pedro. Mas matunog yung pangalan niya. Ako ay kay Kristo ako. Ako ay kay Apollos. Mga nagdi-disciple, ito yung mga apostles ng time, at saka mga disciples ng panahon nila. Mga kilalang mga workers. Bakit nagkaganito yung church? Bakit kung maganda yung naging ministry at mabunga naman, bakit sila nagkagulo? Bakit sila nagkaroon ng pagkakampi-kampihan? Akala nila po kasi maaari nilang pagsabayin ang mga bagahe na natutunan nila sa kanilang kultura at ang pananampalataya kay Kristo. Again, mapapansin natin, pinasok nila yung mga yung kanilang mga bagahe galing sa labas papunta sa loob ng church. And this was disastrous dahil imbis na itaas nila si Kristo, ang itinaas nila ay ang kanilang mga karnal na pamantayan. Yun yung problema. Sabi sa chapter 1 verse 26, "For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble." Kani-kanyang buhat sila ng sarili nilang bangko. Ang tingin nila sa sarili nila, meron dyan, ang tingin ay marunong dahil aral siya. Yung iba, ang tingin, mayaman ako, therefore, mas makapangyari na ako sa iyo. Then ako naman, yung meron isa naman dyan na magsasabi, anak ako ni ganito, isang public official. Anak ako ni Emperor ganyan. Nagmula ang aking pamilya sa sambahayan ni ganito. And therefore, ang tingin niya sa sarili niya, siya po ay maharlika. Tugong bughaw. And therefore, mas mighty siya, mas importante siya kaysa iba. Magulo. Dahil sa kanilang attitude. Ganun pa man, mapapansin po natin kahit magugulo itong naging magulo yung ministry. Mapapansin natin yung tawag sa kanila ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians 1:2 at saka sa 1:26, tinawag niya sila mga banal. He called them saints. Hindi katulad sa panahon natin, sa kultura natin, pag sinabing banal o pag sinabing saint o santo, kailangan patay ka na. Para matawag kang santo. Hindi. In the Bible, God's people are considered as saints in His sight. Pinaging banal sila. And then He calls them in verse 26, chapter 1, as brethren, mga kapatid. Kahit magulo. Which leads us now dito sa ating passage, sa verse 12 and 13. Tingnan natin yung nature ng church. "For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit." Pagkatapos talakayin po ni Apostol Pablo ang concerns ng church ukol sa Christian liberty at kaayusan sa panambahan, he now addresses yung paggamit nila o hindi nila paggamit ng maayos ng kanilang mga spiritual gifts. And at the center ng concern na ito ng paggamit ng kanilang mga spiritual gifts ay ang tamang pagkaunawa ng pagiging church. Sabi po niya sa verse 12, "For even as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body." Again, tandaan po natin, nakapaloob ito doon sa concern nila na hindi nila paggamit ng kanilang mga gifts o mga kaloob at kakayahan mula sa Diyos ng maayos. At dito niya tinalakay yung foundation ng paggamit ng spiritual gifts, which is yung discussion or teaching on the church. Ang iglesia raw ay isang katawan na may maraming bahagi. Kapag tinanggal mo ang isa, the rest of the body malfunctions. Parang katulad rin ng ating katawan. Putulin mo ang isang paa, makakalakad ka pa ba ng maayos? Hindi. Kanina may mga prayer items tayo. Namamaga yung binti, na sumasakit yung paa, yung kamay.
Dahil natapilok, dahil nahulog, nakakapag-function ba tayo? Hindi pa yun naputol. Pero nasaktan lang. Yung sakit naramdaman ng buong katawan at hindi makapag-function. Ganon din dito. Yun yung exact point na binibigay ni Apostol Pablo dito. Pero he takes it to the extreme na kapag tinanggal mo ang isa, the rest of the body malfunctions at mamamatay ang tinanggal na sangkap. Marami man ang members or parts ng katawang ito, hindi ito pwedeng i-subdivide. It is only one body with many parts. It is considered as one unit. So when we read the scriptures, mababasa natin ang description ng scripture sa church ay, ito ay katawan. Sa panahon po natin, ang karaniwan na idea po natin pagdating sa church ay building, gusali. Pupunta po kami sa church. Location din. Pupunta kami sa church. Tingnan niyo ang aming church. Malaki, maganda, magara. Yun yung gusto ng aming kultura. But in the Bible, we do not see these images ng pagiging magara. Kung tutuusin pa nga, ganyan yung naging attitude ng mga apostol kay Jesus Christ. Tingnan mo ang templo, napakaganda. Ang sagot ni Jesu Cristo sa kanya, darating ang panahon na walang bato ang matitira dyan. The church is a body with many parts, and it is considered as one unit. It is interesting na pagkatapos ito gamitin ni Apostol Pablo na larawan, dinugtong niya, so also is Christ. Sino tinutukoy niya rito? Di ba ang pinag-uusapan ay yung katawan? Yung church? Pero bakit sabi niya, so also is Christ? Hindi po niya sinabi na, so also is the body of Christ. Sabi niya, ang tawag po niya doon sa body na yun ay Christ. Ang point po niya dito ay hindi mo pwedeng ihiwalay ang katawan doon sa ulo. In other words, napaka-intimate, napaka-close ng relationship ni Kristo sa kanyang katawan. And because Christ is the head of the body, dahil siya po ang head of the church, siya ang representative head ng buong katawan, therefore, yung pangalan niya, ang dapat na ipangalan sa buong katawan. Kaya sabi ni Pablo dito, so also is Christ. All of us belong to Him. All of us belong to Him. Yung sinasabi dito ni Pablo is a term of possession. Siya ang nagmamay-ari ng katawang ito. And how did we now become members of this body? Sabi ni Apostol Pablo sa verse 13, for by one Spirit, we were all baptized into one body. So hindi rin madi-divide yung Spirit. Parang ganito yung sinasabi niya, hindi divisible ang Spirit. Hindi, nananahan sa atin ang banal na Espiritu, pero hindi ibig sabihin na may one Spirit ako, may one Spirit si Kuya Oweng, may one Spirit si Ate Lea, and so on and so on and so forth. Hindi. Iisang Espiritu. By one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Ang tinutukoy po ba niya dito ay water baptism? Hindi po. Ang tinutukoy po niya dito ay baptism by the Holy Spirit. It is a spiritual baptism. Si Kristo po ang baptizer. At ang agent of baptism dito ay ang banal na Espiritu. Ulitin ko, ang baptizer dito ay si Kristo at ang agent of baptism ay ang banal na Espiritu. Siya po yung nagsisilbing parang tubig. Pero spiritual ang pinag-uusapan dito. Nagiging kabahagi po tayo ng katawan dahil si Kristo sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu ang nagbibigay bagong buhay sa atin at panibagong pagsasama sa Kanya. It doesn't matter daw, sabi ni Apostol Pablo, kung ano ang iyong lahi.
It doesn't matter kung ikaw ay Hudyo o Griego. It doesn't matter kung ikaw ay alipin o laya o kung ano man ang iyong estado sa lipunan o kondisyon sa buhay. Hindi yun ang batayan para maging kabilang o kabahagi ng katawan ni Kristo. Anong importante daw? What is of importance ay si Kristo. At siya ang gumawa nito para maging kabahagi ka ng kanyang biyaya sa isang katawan. Nilarawan ni Pablo ang banal na espiritu dito na parang tubig ngayon, na nagbibigay buhay at nagtatanggal ng uhaw. At the point ng hiningahan tayo na panibagong buhay, sabi dyan ni Kristo, tayo daw ay pinainom sa isang espiritu. Siya po ang pinagmumulan ng buhay. Which leads us doon sa truth number 1. What are the truths, diba, that we can learn from Scripture about the church and about membership in the local church? Truth number 1, so verses 12 to 13. We will see na all followers of Christ are members of one body by one Spirit. All followers of Christ are members of one body by one Spirit. So makita natin yung unity doon. Yung iba sa atin maaaring ganito po ang attitude. So, kailangan natin ng heart check. Okay lang ako sa pa-attend lang. Okay lang ako. Paupo-upo lang. Kahit doon lang ako sa likod. Kahit maliit ako, okay lang. Kahit anong church, okay lang din. Safe naman na ako eh. I am a member of Christ's body, the universal church. Gusto kong sabihin at gusto kong sagutin na yes, it is true na member tayo ng universal church. Yung body of believers around the world at yung mga nauna na nasa piling ng Panginoon. Yes, we are a member of that church. Pero we must also understand that the universal body finds its expression in the local church. Pansinin po natin yung passage. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo dito sa verse 27, na katawan ni Kristo ay hindi universal church. Ang tinutukoy niya na katawan ni Kristo sa verse 27 ay ang local church at Corinth. Kasi sila nga ang may problema ng alitan at sila po yung nangangailangan ng pagkakaisa. Ang tinutukoy niya na katawan ni Kristo dito is the local church. Kapag hiniwalay mo ang sarili mo sa isang local body of believers, parang hiniwalay mo na rin ang sarili mo kay Kristo at sa kanyang katawan. If you were truly saved by Christ, bakit mo gagawin yun? Bagamat magulo ang ministry sa Corinto, hindi kahit kailan hiniwalay ni Pablo ang members ng local church sa buong katawan at sa ulo ng katawan. Tandaan po natin pare-pareho tayong mga produkto ng kagandahang loob ng Diyos. We were saved, we were redeemed so that we could be members of His body. Uulitin ko, may point kung bakit tayo tinubos at niligtas. Hindi lamang para, ang kadalasan kasi iniisip natin, para kasi mapunta ako sa langit. That's Gnosticism. Yung gusto mo maalis na sa mundong ito para mapunta ka sa langit kahit walang katawan. Hindi. The point of salvation is the church. So that we could be members of His body. Now, because all of us are made members spiritually of Christ's body, at ang expression of the universal church ay ang local body, it is important for us to understand na hindi mabuti ang attitude na okay lang ako kahit pa-attend na lang. Taliwas po ito sa purpose of redemption ng Diyos. Wala po tayong makikita sa scriptures na isang Kristiyano na okay lang siya na pa-attend lang.
Ang ating membership sa universal body of Christ ay dapat nakikita sa ating pagiging kabilang at pagkakaroon ng ambag sa buhay ng lokal na iglesia. Punta tayo sa verses 14 to 20. Dahil nagkaroon ng mga pangkat sa loob ng church, nagsama-sama ngayon ng mga magkakaparehong mga gifts to the exclusion of others. Na-exclude yung iba. Pansinin natin paano nila kinumpara ang sarili nila sa iba. Sabi sa verse 15 and 16. If the foot says, because I am not a hand, I am not part of the body. It is not for this reason any less a part of the body. And if the ear says, because I am not an eye, I am not a part of the body. It is not for this reason any less, or any the less, a part of the body. Ang nangyari sa kanila, ini-small na nila ang kanilang mga gifts. Yung mga kakayahan na binigay sa kanila ng Panginoon para magamit sila sa ministry. Ini-small na nila. To the point na inilayo na nila ang sarili nila sa buong katawan. Hindi na mag-aatin dyan. Kasi nagsama-sama lang yung mga kilala. Hindi naman ako bahagi niyan. Sabi niya, because I am not a hand, I am not a part of the body. Nagsama yung mga puro kamay, nagsama yung puro mga mata, nagsama yung puro mga paa. Hindi ako kabahagi dyan, hindi na ako part ng katawan. Nagkumpul-kumpul na, nagsama-sama, magkakapareho. Nagsama-sama ang mga marurunong, magpagaling, ang nangyari, binaba naman nila ang iba. Dahil itinaas nila ang kanilang mga sarili. Ang mga magagaling magsalita at magpahayag ay nagsama-sama rin at binaba ang iba na hindi nila tungtad. Ang naging problema dito, nagkaisa po sila sa mga bagay na dapat magkaiba sila. At nagkaiba sila sa mga bagay na dapat sana nagkakaisa sila. What do I mean? They were supposed to be united in Christ. Pero nagkaisa sila sa pagtaas ng kanilang mga sarili. Dapat silang nagkakaiba doon sa mga kakayahan na ginagamit sa ministry para matulungan nila ang isa't isa. Pero ano nangyari? Nagsama-sama ang mga mata, ang mga kamay, ang mga tenga at mga paa. Dahil dito, nangyari ang nakakalungkot. Nagkainggitan sa loob ng church. Nagkaroon ng divisions. Imbis na matuwa sila sa mga kakayahan na pinagkaloob sa kanila ng Diyos, nainggit sila sa mga kakayahang mas kilala, mas sikat. Sa kanilang inggit, minaliit din nila ang mga kaloob na binigay sa kanila ng Diyos. So what does Paul do? He corrects them. Verse 14. Tapos talon tayo sa 17 to 20. Sabi po niya sa verse 14, for the body is not one member but many. If the whole body were an eye, verse 17, would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be? But now God has placed the members, each one of them, in the body just as He desired. If there were all one member, where would the body be? Oo nga naman. But now there are many members but one body. Kung ikaw ay puro mata, gagana ba ang buong katawan? Kung ikaw ay puro tenga, paano ka makakalakad? Kung ikaw ay puro paa, paano ka makakarinig? Hindi ka magpa-function ng maayos. Hindi gagana, hindi kikilos ang katawan ng maayos kung puro pare-pareho lang. O puro, imagine, lagay natin sa mga ministries. Hindi gagana ng maayos ang ministry kung puro magaling magsalita lang. Kung puro magaling magpagaling. Magaling magdasal. O magaling magluto. Kung puro kumpul-kumpul lang ang nangyari, hindi yan ministry, hindi yan church. Hindi gagana ang church kung puro pastor lang. Hindi gagana ang church kung puro deacons lang. O puro food committee lang. Bagamat masarap magluto ang ating mga kababaihan. Diba sa atin? Pero hindi gagana ang church kung puro yun lang.
kailangan ng katawan ang iba't ibang sangkap. Kalooban daw ng Diyos na ilagay ang bawat sangkap ng katawan ayon sa minabuti niya. Siya ang may plano. Therefore, hindi dapat natin kinaiinggitan ang mga kaloob na pinagkaloob sa iba o sa yung kakayahan ng iba. Hindi dapat natin kinaiinggitan yun. May kanya-kanya tayong function at ambag sa loob ng katawan. And therefore, hindi dapat natin din sinasabi na hindi ako bahagi ng katawan na yan kasi may ine-expect ang Panginoon na ambag tayo dyan. Kaya nga tayo binigyan ng kaloob o kakayahan. Marami man at magkakaiba ang ating mga gifts at ministry sa loob ng church, iisa pa rin ang katawan ni Kristo. At hindi pwedeng i-subdivide yun. Which leads us to truth number 2, so verses 14 to 20. The church was planned by God to have many functions and ministries. The church was planned by God to have many functions and ministries. Yung number one kanina, all followers of Christ are members of one body by one Spirit. Dito sa verses 14 to 20, the church was planned by God to have many functions and ministries. Malamang at some point sa ating buhay Kristiyano, nasabi na natin ito sa ating sarili. Hindi naman ako katulad ni ganito eh. Magaling mag-pray. Ikukumpara natin ang sarili natin sa iba. Hindi naman ako magaling kumanta. Hindi katulad ni AJ o ni Ate Luz. Hindi naman ako marunong tumugtog ng instruments. Hindi naman ako magaling sa ganyan. Real talk tayo mga kapatid. Real talk. Ang church ay hindi pagalingan. Tigil-tigilan po natin ang pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Kasi ang tawag po dyan pag-iimbo. At kinamumuhian ng Diyos yan. Sinabi niya yan sa Ten Commandments. It is envy. At kasalanan po yan dahil imbis na magpasalamat po tayo sa mga kakayahan na pinagkaloob sa atin para magamit tayo sa ministry, kinasusuklaman natin yung mga pagpapala sa atin. Naghahangad tayo ng mga bagay na hindi pinagpala para sa atin. Huwag tayong ganun. Meron namang iba na paghahalataan ang false humility at self-pity. Pero pag pinagsama-sama mo yun, it is another way of lying. Pagsisinungaling. Kunwari kasi sinasabi natin na ganito lang ang kakayahan natin dahil hindi natin tulad yung ibang mga kapatid natin na mas magaling. Pero, ang nangyayari, pag ini-encourage tayo o iniimbita tayo na, sige, sali ka lang, punta ka lang sa practice namin. Sali ka lang sa committee namin. Invite ka namin, sige, punta tayo. Marami po tayong dahilan na kesyo hindi ready, kesyo walang time, kesyo may inaasikaso sa trabaho, maraming kesyo para tanggihan yung invitation at encouragement ng church. Tapos, pag-reklamo tayo. Bakit parang walang concern man lang sa akin yung church? Sabi nila, i-disciple nila ako. Real talk ulit. Huwag tayong ganun. Tigil-tigilan po natin yung pagsisinungaling sa ating mga sarili. Ayusin natin ang ating saloobin at bigyang oras at panahon ang dapat pahalagahan. Sabi ng scriptures, datapwat ngayon nilagay ng Diyos ang bawat isa. Ang bawat isa. No one is left out. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at nilagay niya tayo sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang pinagaling. Diyos ang magaling. Siya ang nakakaalam. Siya ang marunong. Alam niya kung saan kanya ilalagay.
Alam niya kung saan ka lalago. Alam niya kung saan ka titibay. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban. Pinagkalooban din tayo ng church. Hindi lamang makakaloob, kundi pati rin church. Kung saan tayo dapat mabilang. Kung saan tayo maaaring maglingkod. Gusto mong tumibay? Di ba participate ka sa mga ministries at sa fellowship ng church? Magpagamit sa Panginoon, maglingkod. Kasi doon natin sa paglilingkod makikita ang hirap ng ministry. Walang tumitibay sa madali na bagay. Kung gusto mong tumibay, kailangan gawin mo yung mga mahihirap na bagay. Yun naman ang universal principle. Gusto mong tumibay? Ganun din eh. Walang pinagkaiba yan sa pag-gym. Gusto mong tumibay ang katawan mo, gusto mong lumaki katawan mo, gusto mong matutong magbuhat na mas mabigat pa sa kaya mong buhatin? Oo. Sige, sanayin mo ang katawan mo. Kailangan magsanay tayo. Kaso, merong iba na ang sasabihin, ay, hindi ako kailangan dyan. Hindi ako kasi katulad ganyan. Magaling eh. Hindi ganoon. Huwag tayong ganoon. May sarili-sarili tayong mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang personality at may mga gifts for service. But it does not mean that you are not part of the body just because you are different. It is God who made you different. And it is also God who made you part of His body, which finds its expression in the local body of believers. Especially dito sa VPF. So, ang encouragement ko, tara, sabay-sabay po tayong maglingkod sa isang katawan at sabay-sabay natin luwalhati ang ating Panginoon. Punta tayo sa verses 21 to 25. Kanina, sa verses 14 to 20, makita natin ang ine-exclude nila ay ang kanilang mga sarili. Dito naman sa verses 21 to 25, ang ine-exclude na nila ay ang kanilang kapwa. Magulo ang ministry ng Corinth. Ayon kay Apostol Pablo, hindi nila maaaring ilayo o hiwalay ang iba dahil lang iba ang kanilang spiritual gift o mas mayayaman kayo. No ang pagmamataas sa ministry. Sabi niya sa kanila, verse 21 hanggang 24, "And the eye cannot say to the hand, I have no need of you." Nasa negative na ngayon. "The eye cannot say to the hand, I have no need of you." Or again, the head to the feet, "I have no need of you." On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we deem less honorable, on those we bestow more abundant honor. And our less presentable members become much more presentable, whereas our more presentable members have no need of it. Hindi ka natin maaari sabihin sa ating kapatid na hindi kita kailangan. Although nasanay tayo sa mga kumpanya, ang nangyayari, ang prinsipyo na sinusunod nila, no one is indispensable. Pero sa loob ng church, hindi mo maririnig yun. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi kita kailangan. Hindi tayo ang nagdedetermine. Diyos ang nagdedetermine. Siya ang naglalagay sa atin sa bawat iglesia, sa bawat ministry. Siya ang boss. Hindi si pastor. Hindi ang mga leaders. Diyos ang naglalagay. So hindi natin pwedeng sabihin, hindi kita kailangan. Sa katunayan, ang mga sangkap na sa tingin nga natin ay mahihina, sila raw ang kailangan pa nga ng buong katawan. Ang tinutukoy niya dito na sangkap na mahihina, halimbawa na lang, pag inisip natin yung ating katawan, may mga sangkap tayo na hindi nakikita agad. Ang madalas na nakikita ay mata, tenga, bibig, ilong, yan, yung mukha, nakikita yung kamay, yung paa. Ang hindi natin nakikita ay yung mga nasa yung mga labang loob. Hindi natin nakikita yung puso. Kung paano mag-pump yan ng blood.
Pero yun ang kailangan para mabuhay ang buong katawan. Kaya nga sabi ni Pablo dito, sila ang kailangan, sila ang mahalaga. Yung mga yung mga tingin natin ay mahihina, yung mga hindi natin madalas na makita. Kaya nga ginagalang ang mga sangkap na sa tingin natin ay hindi rin kapuri-puri. Pinagaganda ang mga sangkap na hindi likas na maganda. Katulad yung paa natin. Noong panahon nila, ang paa ang pinakamaruming bahagi ng katawan. At so bago sila pumasok sa bahay, hinuhugasan nila yun. Meron silang mga rituals on washing feet. Matatandaan natin, hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad bilang paglilingkod. So sabi ni Pablo dito, ginagalang natin ang mga sangkap na sa tingin natin ay hindi kapuri-puri. Pinagaganda ang mga sangkap na hindi likas na maganda. Yamang hindi naman ito talaga kailangan ng mga magaganda na, yung mga nakikita na natin. So, ano ibig ba niya sabihin dito? Lagi ko pong sinasabi na ang ministry work ay teamwork. Ang ministry work ay hindi pastor work. It is always team work. In a team, iba't iba po ang members, iba't iba rin ang mga gawain, iba't iba ang mga responsibilidad, iba't iba rin ang dapat na matapos. Ang tendency po kasi natin, kung ano ang ating makita, yun yung ini-evaluate natin. Kung ano yung makita natin, what we see, yun yung ating pinakahalagahan. What do I mean? For example, dahil nakikita natin linggo-linggo ang worship team at ang music team, yun pinahahalagahan natin. Tingin natin, ito yung pinakamahalagang ministry sa church. Yung music team, yung mga tumatayo sa harapan, yung mga nagbabasa, yung mga nagtuturo, mga nagpipreach. Yes, mahalaga sila. Pero, hindi sila mas importante sa iba. Sabi ni Pablo dito, hindi porket hindi nakikita ng buong congregation ang ating kaloob at ministry, ay dapat ang maging tingin na natin doon sa ministry na yan at mga kakayahan yun ay less honorable or hindi honorable or hindi presentable. Ano yung mga ministries na hindi honorable at hindi presentable? Hindi madalas makita o yung minsan sa tingin natin ay mababa lang yung ministry na yan. Ano ba yung mga tingin natin? Halimbawa nila, tulad ng pag-aayos at pagbunas ng mga upuan. Ministry work yun. Ano ba? Pagbabakintang ng sahig. Yung sahig natin. Marble na marble. Paglinis ng mga plato at baso. Pagkatapos natin kumain. Paglinis ng ating pantry. Paglinis ng CR. Yun yung hindi nakikita ng tao eh. Yung paggawa ng mga sirang bagay sa loob ng church, yung mga maliliit na bagay. Yun yung mga hindi natin nakikita. And yet, ang tingin natin, maaaring tingin natin, mababa yung mga ministry na yan. Gusto natin, kung nandun tayo, nakikita yung nasa spotlight. Ang tawag nga namin dyan, yan yung mga spotlight or limelight ministry. Hindi. Hindi mas mahalaga ang nasa spotlight. Ang sabi nga ni Papa, mas kailangan nga natin yung mga hindi nakikita. Yung pag-assist sa mga nangangasiwa. Hindi porket hindi nakikita ay ibig sabihin walang silbi. Paul says, they are necessary at kailangang igawad sa kanila ang saganang puri, paggalang at pag-aalaga.
dapat binibigay sa kanila ang nararapat na pagkain at papuri at pag-alaga. Tuloy natin. In contrast dito ngayon sa maling pag-iisip ng mga taga-Korinto, dinagdag po ni Apostol Pablo sa verses 24 to 25, "But God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked, so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another." Ang karaniwang nangyayari daw kasi ng panahon nila, at least based ito sa culture nila at doon sa mga pamamalakad sa government, ang nangyayari daw, inuuto kasi ng mga mayayamang opisyal yung mga may hirap para hindi sila maghimagsik. Siyempre, rinding-rinding. So, anong ginagawa nila? Bagamat wala sa spotlight itong mga may hirap, at lagi silang nasa backstage. Baga, yun yung tinatawag natin na blue-collar jobs ngayon. Hindi sila humaharap sa media, hindi sila humaharap sa mga tao, at pa-assist lang sila. Sinasabi ng mga mayayamang official daw ng panahon nila, just to keep them at bay, mahalaga raw ang ambag ng mga mahihirap sa lipunan. So anong ibig sabihin? Ginagamit lang sila ng mga mayayaman. Gamitan at utuan ang nangyayari sa labas. Pero sa loob ng church, isinaayos po tayo ng Diyos na magkaiba ang ating mga gawain at kakayahan. Hindi sinasabi ni Pablo ito para utuin sila. Binigyan tayo ng Diyos ng kani-kanyang mga kakayahan. Binigyang higit na karangalan ng mga bahaging di gaanong marangal upang ang mga malalakas daw ay alagaan ang mga mahihina. Ang salitang ginamit ni Pablo pa nga dito, sabi niya dyan, that the members may have the same care. Ang salitang ginamit sa care ay katumbas po ng anxiety. That we would worry about one another, that we would be concerned about one another. It is but right, mga kapatid, na isipin natin, alalahanin natin ang kapakanan ng ating mga kapatid. Ng ating mga kapwa lingkod. It is but right that we are anxious para alagaan ang isa't isa. Minabuti ng Diyos na magkaroon ng mga mahihina sa tingin natin. Mga mahihina at may mga pangangailangan at pagsamahin sila sa mga malalakas at magagaling sa ating ministry para may paglilingkuran tayo sa isa't isa. Yun ang gusto ng Panginoon. Mapapansin nyo sa mga panalangin ko, minsan ginagamit ko, "Oh Lord, may you be glorified in our exchange of gifts." Sapagkat wala namang tao na nasa kanya ang lahat ng kaloob. At some point, mahina rin ako. And therefore, kailangan ko ang ministry nyo. I definitely know kung ano ang ministry ko sa inyo at kailangan nyo ang ministry ko rin. None of us possess all of the gifts. Kaya magtulungan tayo sa ministry, mga kapatid. Pag malasakitan natin ng isa't isa. Which leads us to truth number 3. So verses 21 to 25. God gave us these gifts and ministry so that we can care for and bless one another. God gave us these gifts and ministries so that we can care for and bless one another. Pagkatapos nito, tinalakay niya yung goal o yung layunin na pagkakaisa ng iglesia. So verses 26 to 27, makita natin ngayon itong direction kung saan papunta itong pagsasama at pagkakaisa ng buong katawan. Sabi po niya sa verse 26, "And if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, and so all the members rejoice with it. Now, in conclusion, you are Christ's body and individually members of it." Kapag tinignan natin ang magandang balita, nandun po at the center
ay ang Panginoong Jesus. Siya po ang una nasaktan para sa atin. He is the one who first suffered for His people. We are being called to suffer for one another, but it is Christ who first suffered for us. Siya ang unang nagmahal at nagpakita ng pagmamahal sa atin. Tinubos niya tayo upang maging kabilang tayo ng kanyang katawan. And that is the point of salvation. Para maging bahagi tayo ng kanyang katawan at pagsasama sa walang hanggan. Dahil pinagkaisa tayo ni Kristo sa kanyang katawan, tama lamang ngayon na magkaisa tayo sa pagtitiis at kagalakan at karangalan. Ganito ang katawan. Magkakasama sa hirap at ginhawa, sa kagalakan at kalungkutan. Uulitin ko, walang iwanan. Walang iwanan. In summary, what are the truths that Scripture tells us about the church and being a member of the local church? Truth number 1, all followers of Christ are members of one body by one Spirit. Truth number 2, the church was planned by God to have many functions and ministries. Number 3, God gave us these gifts and ministries so that we can care for and bless one another. And truth number 4, it is God's plan that we suffer together and rejoice together as one body in Christ. It is God's plan that we suffer together and rejoice together as one body in Christ. Ang buhay Kristiyano po at buhay Iglesia, yung church and Christian life, ay patikim po ng Diyos para sa kaloob niyang buhay sa kaharian. Patikim po ito. Yung mga nararanasan natin dito, yung mga pagpapala na binibigay niya sa atin. Lahat ito ay patikim sa parating na buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang nagpa-practice tayo. Hindi po natin maaaring sabihin na tayo ay mamamayan ng kanyang kaharian kung ngayon pa lang nag-iisa tayo, pinipilit natin na ihiwalay ang sarili natin sa church. That's nonsense, katulad ng sinabi natin kanina. Huwag po natin ilayo at ihiwalay ang ating sarili sa katawan. Pare-pareho tayong tumatanggap ng iisang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi at the end, tayo rin ang magkikita sa bagong langit at lupa. Kaya matuto tayong makiisa at makisama sa pagkakaisa ng lahat. Number 2, ang ibig sabihin po ng ministry ay service o paglilingkod. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga ministry para makita natin ang pangangailangan sa loob ng church at pangangailangan po ng bawat isa. Magtulungan tayo sa pagbubuhat ng mga kabigatan, hindi pagbubuhat ng sariling bangko. Magtulungan po tayo sa pagbubuhat ng mga kabigatan, and let's be active sa bagay na ito at maging pagpapala tayo sa isa't isa. Mga kapatid, isa lang ang katawan ni Kristo at lahat tayo ay kabahagi ng kanyang katawan. Marami ang mga ministries, iba't iba ang mga kaloob at kakayahan na binigay sa atin. Pero nagkakaisa tayo dahil kay Kristo. Hindi natin maaaring sabihin na hindi nyo ko kailangan. As if inilalayo at hinihiwalay natin ang ating mga sarili sa buong katawan. Hindi rin natin maaaring sabihin na hindi namin kayo kailangan. As if binababa natin ang iba at inilalayo natin sila sa church. Si Kristo lang ang ulo ng iglesia and there is no room para magmataas. Kailangan natin ang isa't isa. Binigay niya tayo sa isa't isa para alagaan natin ang isa't isa at magsama-sama sa hirap at saya hanggang sa kanyang pagbabalik. This is what it means to be a Christian and a member of the body of Christ. Isang puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na namin. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you for the correction,
especially sa mga misconceptions namin pagdating sa church and ministry life. O Lord, we pray that may you help us also to be able to share these sa aming mga kapatid who could not be here today. We pray, O Lord, that may you also watch over them and keep them safe. And as we also think about these things, we pray, O Lord, that you would enrich our relationships with the fellowship that we have. And especially, O Lord, we pray that as we bless one another in the exchange of gifts, may you be glorified. And so we pray that you would continue blessing your name as we worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Basahin natin yung mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15. Ito po sinasabi. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of the service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Tumayo po tayo lahat. Tayo po yung sabi ng patuloy sa ating mga. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all the heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Happy mo na. Muli aming Diyos na magkasalanan sa lawan sa araw ng kapal. Pinitinipo niyo pa mga purihin ka't pasalamatan ka. Salamat Panginoon sa inyong salita. Siyang aming napakinggan Panginoon. Salamat dahil kami Panginoon ay iniligtas Panginoon. Salamat Panginoon dahil nilagay na kami sa isang katawan, sa isang iglesia upang magpalakasan ng loob. Kami man ay durusa, lahat ay magdurusa. Kung lahat ay magsasaya ay magagala ka bawat isa. Salamat Panginoon dahil kahit iba-iba kami Panginoon ng pagkatao Panginoon ay kami isa sa inyo. Isang katawan. Dahil sa inyong ginawa, Panginoon. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, siya bigyan ng kanyang buhay para sa akin. Siya ang ulo ng iglesia. Kami ang katawan. Dilangin namin, Panginoon, na siyang patuloy na magpalakas sa amin sa bawat isa. Upang kami maging handa, Panginoon, sa maging pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Upang makasama ka sa buhay na walang hanggan. Nagpupuri
sa amin, Panginoon, ay nawa magamit namin ito hindi lang sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan, hindi lang sa pangailangan ng iglesia, pagkus, Panginoon. Magamit namin ito sa pagpapalaganap ng mga salita, ang Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Ang kanyang magandahang loob. Kailangan namin, Panginoon, na kaya siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang physical, kundi spiritual, Panginoon. Pamakita na namin ay yung kagandahan at mas lumalim ang pagkakilala namin sa Panginoon. Siyang aming Ama sa langit. Siyang magligtas sa amin at nagtipon sa amin sa araw niya. Siya mag-iingat sa amin hanggang sa muli pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Muli, Panginoon, kami ay nagpupulit at papasalamat sa inyo sa araw nito. Ito po aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo ng kape para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen.